Sa video natin ito mga boss, pag-usapan naman natin itong isa sa pinaka-importanting topic dito sa AutoCAD. Itong pag-compute mga boss ng area at saka ng volume. Bakit kailangan mga boss yung pag-compute ng area at saka volume na dapat nating malaman dito sa AutoCAD? Kasi mga boss, minsan nangyayari, nag-estimate tayo ng area para makompute natin kung ilang tiles ang gagamitin dito sa plano. Samantalang sa pag-compute naman ng volume, minsan dapat nating malaman yung volume ng konkreto na gagamitin dito sa plano natin. Ayan yung ilan sa importanteng dapat nating malaman mga boss, kaya tayo nagko-compute ng area at saka volume, no? Kaya lang mga boss, bago natin umpisahan yung topic natin yan, no? Kung bago pa lang po pala kayo, no? Sa maliit pa lang nating channel, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na natin yung computation natin mga boss, no? Unahin natin sa pag-compute muna ng area dito sa AutoCAD. Ang pag-compute mga boss, pwede nating i-type yung area o kaya pwede nating pindutin mga boss yung home and then pindutin natin itong measure, no? Ayan. And then kukunin natin mga boss itong area. Ito, no? So click natin yung area. Halimbawa mga boss, kunin natin yung area ng rectangle na ito, no? O click lang natin yung mga corner niya, 1, 2, 3, 4. Saka natin i-enter mga boss, no? Pag in-enter natin, mapapansin nyo mga boss, ito. So, makikita natin yung area. Ito yon 51.63 square meter, no? Sa totoo lang, hindi lang area kino-compute ng AutoCAD mga boss, pati itong perimeter, 31.10 meter. So, ibig sabihin, itong haba nito, yun ang apat na side na yan is 31.10 meters, no? Ito namang area ito ay 51.63 square meters, no? Ngayon, kung susubukan naman natin mga boss dito sa circle, no? Para makompute yung area niyan, meron tayong area. Pwede rin natin i-type mga boss, no? Area. Ayan, no? And then enter. Kung napansin nyo mga boss dito sa may baba, sa command line, meron siyang object option, no? O click lang natin yung object option, click. Tapos, select object daw. Select lang natin ito. Yung circle, no? Mapansin nyo mga boss, yung area, ayan, no, nakasulat, 6.75 square meter, no? Tapos, yung circumference niya, basahin nyo, makikita naman natin, 9.21 meter. So, ibig sabihin, yung haba nito mga boss, ng circumference ng circle na ito is 9.21 meters, no? Ayan yung area ng circle mga boss at saka ng rectangle, no? Pero halimbawa mga boss dito, no? Yung irregular shape na ito, no? So dito sa irregular shape na ito mga boss, pwede rin man nating computein o i-type, no? Area. And then enter. So click natin itong mga corner, 1, 2, 3, 4, 5. And then enter. So yung area niya mga boss, mababasa nyo. Ayan, no? 78.33 square meter, no? Yung perimeter niya is 34.02 meters naman. So ibig sabihin, itong limang side na ito is 34.02 meters, no? Tapos, kinompute din niya yung area nito, na? Ngayon, halimbawa mga boss, yung area natin, merong mga arc. Halimbawa, ganito, no? Nag-line tayo, di naman natin maiiwasan yung area, minsan may arc, no? Ganito siya. May pa-arc siyang ganito. Tapos meron din siyang arc na ganito. Eto mga boss, mahihirapan tayo kung mag-click lang tayo ng point, no? Halimbawa, compute natin yung area nito, no? So, mahihirapan tayo kasi kapag nag-pick tayo ng point mga boss, etong mga arc na ito, hindi natin basta-basta mapipick yan, no? Halimbawa, area. Tapos, click tayo rito, click tayo rito, click tayo rito, dito,
dito, dito. Pagdating dito sa may arc na ito mga boss, ayan na oh. So, merong portion mga boss na naiiwan, no? Dun sa may arc na yan, ayan oh. So, naiiwan yung mga portion na iba yan, ha? Hindi nakukuha, no? So, ang gagawin natin dyan mga boss, na-discuss naman natin before, no? Yung pag-hatch, na? So, i-hatch nyo muna para hindi tayo mahirapan. Kunin nyo ito solid. Yung materials, yung solid, click. Ito yung pang-hatch nyo, yung solid, and then enter. Once na na-hatch na, discuss ko naman yung hatch natin, command na yan mga boss before, no? Panoorin nyo na lang, no? Hinatch natin. Pagkatapos, i-type natin yung area, enter. Tapos, click natin yung object mga boss, no? Click natin yung object, then select natin yung hatch. Pansinin nyo mga boss, ayan, yung area, nakasulat na 89.09 square meter, no? At yung perimeter naman niya ay 37.38 meters naman. So, ayan yung technique mga boss pag nakakita na kayo ng mga arc, no? Doon sa kukunan natin ng area, no? Ngayon mga boss, halimbawa, volume naman ang kukomputin natin, no? Ito. Siyempre, meron ng height yan. Kailangan volume yan. Pati itong cuboid na ito, volume na rin yan, no? Meron tayong dito sa may measure, pansinin nyo, merong volume dito mga boss. Ayan yung command na volume. And then, click nyo yung volume, gamitin nyo yung object option. Tapos, select nyo yung cylinder, then enter. Pansinin nyo mga boss, ito, meron na siyang volume, 9.13 cubic meter, na? So, ganun lang kadali mga boss yung pag-compute ng volume, no? Halimbawa naman ito, yung cuboid na ito, no? So, click natin itong measure. Sa baba nito, merong volume. Ito, no? Gamitin natin yung object options. Click. Tapos select object daw. Select na natin ito. Click lang natin. Pansinin nyo mga boss, ito na yung volume, So, ang volume ay 34.25 cubic meter. Ayan, na? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.